Ma'am, sinabi niyo kasi agree kayo sa laman ng Minority Report, may mga Yeah. pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto niyong isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiskay, sana ba yung mga yon, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigib, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado? Ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam nyo, napansin nyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigib, na dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So, with due respect to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian, sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, di ibigay na sa atin yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Di sila kagad makasagot. Bakit ko po tinanong yun? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic study on this. Alam niyo kung ano yung sinasabi sa best evidence rule under the Rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung, yung hard copy, And the doon soft sa copy. electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer, ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi ibabalidate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files. Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Leviste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito eh, humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is-testify the manner on how he accessed these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin eh. Parang walang gustong umusad eh. I can feel that. That's my personal opinion. Kung
may susunod na hearing po ba, will the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita nyong butas doon sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead. It's always the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang doon sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. At kayo po sa minority, sir, napag-usapan nyo na po ba, since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan nyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at kung minsan, mabuti kahapon dahil kukunti kami initially, sabi ni Chair Ping, o sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na, 5 minutes na lang kayo, di ba? Sir, sino yung dalawang minority na hindi po pumirma sa minority? Actually, Tatlo. tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman, at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko munang mabuti para hindi kami malagay sa alanganin kung sakasakali. So, 10. officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yun yung iCare Forum in Quezon City. Yes. Meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo o may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o anggulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga yung marami kayong gustong i-pursue natin. Ang gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung pursue natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalaw ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi. Tumatango ka lang. O yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, Ping. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearings. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Discaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez.
Kaya ako pumunta doon dahil doon eh. Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya... Ayaw nyo bang imbitahan siya? Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kanyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. O ayaw naman nyo yata, di kayo kumikibuan. Paano ba yun? Ini-invite siya pero hindi naman siya dumarating. Bakit kaya? Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam nyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. Now, we're talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? So would you rather have him sa binad? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayong Kasi lahat. kami, gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa... I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare in Quezon City. December 11. Kala ko naman kasama may niya. media Kasi naman may, kasi may, may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasing dami ninyo. Siguro, 1/3 of this, siguro nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Nino? Nino daw? So ngayon,